At so ayan, hi guys, welcome back sa channel natin at ito na nga po sa episode 202 para dito kay Kalbo at huwag na natin patagalin pa, simulan na natin yan. At kahapon nga ay dito tayo natapos, yung sa pag-i-scout na o sa pag-recruit dito kay Axel, yung leader ng Vigilant Group. At so now, ang continuation niya is ito naman na. So tuloy sa pakikipag-usap yung scout dito kay Axel at ito nga ngayon sabi ni Axel na balita niya, pinaglaruan daw ng tinatawag na Hero Hunter, itong buong Hero Association, so wala raw silang nagawa doon. So itong ngingiti-ngiti. Ito si Axel sabi na nga dyan na mukhang hindi raw ginagamit ng maayos ng Hero Association yung pagkalaki-laking donations na binibigay sa kanila. At ito nga sagot na itong babae. So yung pala by the way, ang pangalan itong babae si Shizuka. So yun, sabi nga rito ni Shizuka kasi yung budget ng Hero Association napupunta yan unang-una dun sa kanilang approval rating. So not sure kung familiar kayo sa approval rating na yan. At tapos pangalawa naman, napupunta rin yung budget dun sa mga damages na nagagawa ng mga heroes habang nakikipaglaban sila sa mga halimaw. So yun, sa mga hero activities, doon daw napupunta yung mga budget. At so now, ito tuloy pa nga nito ni Shizuka na actually niyan, yung mga sponsors nila ay minomonitor lagi yung approval rating ng Hero Association. At now, parang araw di bumagsak yung kanilang approval rating. Ang napagdesisyonan ay kunin i-recruit nga itong grupo ni Axel at gagawin sila na frontliner. At ito nga ngayon, ang idea ganito. Itong grupo ni Axel, yung private group na hunters na consist yan ng 53 na mga young volunteers na mahusay sa pakikipaglaban o sa combat, ay bibigyan sila ng opportunity na magtrabaho bilang mga professional na talaga ng mga heroes. So kasi nga ito yung mga volunteers lang. Ito si Axel pati na yung kanyang mga kasamahan. So hindi pa talaga sila mga pro na hero. At ito ngayon tuloy nga ni Shizuka, pero ganun pa man rin, may record sila natala na sa record nila na kung saan nakatalo sila ng isang demon threat na halimaw. So yun palang masasabi ng araw na talagang capable talaga yung grupo ni Axel na tumalo ng malakas na halimaw. At saka isa pa, ang balita nga raw nito ni Shizuka na talagang ang laki ng support na ibinibigay ng mga tao sa kanila. At eto nga ngayon, salita na. Ito si Axel sabi niya nga dyan, hindi na sila 53 ngayon, 48 na lang sila, sabi niya ganyan dahil namatay yung 5 kasamahan niya sa pakikipaglaban nila dun sa demon threat na halimaw. So dito malinaw na kaya gustong kunin ng Hero Association itong grupo ni Axel kasi nga maraming mga civilian yung sumusupport sa group nila. So kapag nakuha nila itong hunters na grupo ay sigurado tataas yung approval rating ng Hero Association. But then ito nga tuloy pa ngayon ni Shizuka na wala naman daw magbabago sa mga ginagawang activities ng hunters nito nga ng grupo ni Axel at bagkos ay bibigyan pa sila ng support ng Hero Association. So bibigyan daw sila ng mga medicals, ganyan, tapos pati yung mga kagamitan nila sa pakikipaglaban, battle equipment, yung Hero Association na raw bahala dyan. Kahit ano yung kailangan nila ibibigay yan. At maliban pa doon, makakatanggap din daw sila ng pera. So kumbaga parang bibigyan ng sahod itong grupo ni Axel. Pero ito nga sagot, ito si Axel sabi niya nga dyan na refuse niya na, itinanggihan niya na dati pa yung offer na yan. At ito nga parang galit ito si Axel ang sama ng tingin niya dito kay Shizuka. At ito nga ngayon sabi ni Shizuka, igagarantiya niya na talagang si Axel mapupunta sa S-rank. So ibig sabihin parang malakas-lakas ito si Axel kasi ilalagay kagad siya sa S-rank, pero ganun pa man rin yung ibang mga miyembro niya ay mapupunta lang sa C at saka sa B-rank. So pag-igihan na lang daw ng ibang miyembro ni Axel para umangat yung rango nila. But then ito nga salita, ito si Axel sabi niya nga dyan na hindi naman daw pinag-uusapan rito yung treatment o yung benefit na ibibigay sa kanila ng Hero Association. Ang problema dito dahil maraming araw dito o karamihan sa grupo nito ni Axel yung mga mahal nila sa buhay na matay dahil nga raw sa pag-atake ng mga halimaw sa mga nakaraang panahon. At ngayon hindi na nga raw nila mapagkakatiwalaan yung Hero Association. So ito tuloy pa nga ni Axel na ang dami-dami nilang pera tapos ang dami pa nilang manpower, meron pa silang mga S-class, yung mga malakas na hero, tapos ganito lang daw yung mangyayari. At in the end, ang pinoprotektahan lang daw ng mga Hero Association ay yung mga mayayamang tao. At ito tuloy pa nga ni Axel ay di ba nga yung bagong gawa ng HQ, sino lang daw ba yung pwedeng tumira sa bagong HQ na yan? Di ba? Exclusive lang yan para sa mga mayayaman. At ito tuloy niya pa nga na balita niya yung mga heroes pinapayagan tumira doon para nang sa ganun ay maprotektahan nila yung mga naninirahan doon. So ibig sabihin pinagtatrabaho daw nila ng doble yung mga heroes kasi ginagawa sila ng 24/7 na security. So tama raw ba? Ito si Axel so pinapawis dito. Ito si Shizuka kasi nga tama yung mga pinagsasabi natin ni Axel. At ito nga ngayon tuloy ngayon ni Axel na hindi na ngayon gumagalaw o hindi na ngayon nagtatrabaho yung Hero Association para sa public interest. Ginagawa na lang nila yan para magpayaman, sabi niyang ganyan. So ayun, sumasama na yung tingin sa Hero Association. So kaya nga ito sabi ni Axel na dahil nga dyan hindi raw iti-take ng grupo niya
yung risk na sumali dyan sa Hero Association kasi nga raw baka mamaya niyan pati yung grupo niya makorrupt na katulad sa nangyari sa Hero Association, talagang corrupted na. At ito nga ngayon ay parang nabahala dyan o parang nalungkot ito si Shizuka at ayun, tayo na siya, sabi niya nga dyan na pasensya na at ayun ay babalikan niya na ngalan daw ulit. Ito si Axel parang nga kumbinsihin yan, pero ito salita ulit. Ito si Axel sabi niya nga dyan dito kay Shizuka na parang wala raw pakialam sa mundo talaga ito si Shizuka at ito nga sabi nga ni Axel, sige meron daw siyang sasabing info dito kay Shizuka kasi parang di niya alam at ito nga sabi nga ni Axel na maghanap na rin ng trabaho o panibagang trabaho itong si Shizuka dahil yung Hero Association hindi na nga raw yan magtatagal. At ito nga ngayon ay napaisip dito itong si Shizuka sa sinasabi nito ni Axel, so hindi niya nga alam kung ano yung nangyayari. At then pagkatapos nga niya istara naman dito sa isang scout na to, so ito scout din yan mula sa Hero Association at ito meron siyang panibagong ini-scout din na isang malakas din na tao. So ito nga sabi ng scout na talagang antagal niya lang hinihintay na ma-meet itong ini-scout niya dahil talagang big fan siya nito, lagi niya raw pinapanood yung mga laban niya. At ito nga yun, yung ini-scout niya isang sumo wrestler at ito ang laki ng mama na nga to. At ito nga sabi dito nung scout sa isip-isip niya na grabe massive itong lalaki na nga na to at ang lupit ng record niya, meron siyang 700 wins, walang talo sabi niyang ganyan. At so ito ngayon tayo na itong sumo at pinakilala na nga siya rito at ang tawag nga sa kanya Super Sumo Yokozuna Raiden o Raiden o kung ano man yung gusto mong i-pronounce sa pangalan niyan guys, okay lang naman. But ito nga sabi nga ito ni Sumo na talagang di raw sumuko yung Hero Association kasi nga raw during nung mga tournaments niya may ilang mga scout na rin yung lumapit sa kanya para ngayon isali siya sa Hero Association, pero tiniyak naman daw natin ni Sumo na sinabi niya na talagang ayaw niya, hindi siya sasali sa Hero Association. Pero ito nga talagang nagpumilit pa rin etong scout at sabi niya nga rito kasi yung tinataglay na lakas nito ng Sumo ay dinedefy nga raw niyan yung human understanding. So grabe sobrang lakas ng Sumo na to. At ito nga raw yung kinakailangan nila lalo na sa panahon ngayon kasi alam naman daw ito ng Sumo na to na sa panahon ngayon ang daming araw yung lumalabas na pagkarami-raming mga halimaw tapos pagkalakas-lakas pa. At ito ngayon ang problema, yung mga military, yung mga pulis, hindi na nila magawang maasikaso pa yung mga halimaw kasi masyado nang marami silang ginagawa para sa public order ng mga civilian. Tapos ito pa, yung mga heroes ay iilan na nga lang daw yung mga malalakas na talagang nakakatalo sa mga malalakas na halimaw. So ibig sabihin pakunti na ng pakunti yung mga heroes na talagang malalakas na kayang makipaglaban dun sa mga mataas na level na halimaw. At so kaya nga ito ay na talagang napapasigaw na itong scout. Sabi niya nga dyan na kapag sumali itong si Raiden sa Hero Association bilang isang S-Class hero ay tiyak magbo-boost yung moral ng Hero Association. So yun, automatic S-Class hero din itong si Sumo, so ibig sabihin malakas nga yan. Pero ito nga sagot itong si Sumo, sabi niya nga dyan na pasensya na pero hindi talaga tatanggihan niya, i-reject niya itong in-offer sa kanya. At ito nga ngayon salita na itong scout, sabi niya nga dyan bakit ganun? Pero yun nga sa kanila lang dalawa, pero malaki daw yung makukuha ang pera nito ni Sumo kapag sumali siya sa Hero Association. Pero yun ngiti-ngiti itong si Sumo, sabi niya nga dyan pare-pares daw itong mga scout, yan daw yung sinasabi sa kanya palagi pero hindi raw talaga. At ito nga sabi ngayon dito ni Sumo dahil meron na raw siyang pinagkumitan na iba. At ito nga salita itong si Sumo, sabi niya nga dyan na hindi magtatagal merong panibago na Hero Association yung lalabas at i-announce nga raw yan. So hindi raw ba alam ito yan ng scout na nga na to. So ayun, so ibig sabihin may panibagong hero organization na parang kinakalaban itong Hero Association. At ito nga ngayon talo na dito sa may panibagong HQ dahil ito nga yung mga executive dito talagang nagugulat sila dahil nalaman na nga nila na meron panibago na hero organization na lalabas na ngayon. So ito gulat na gulat ito mga executive sa nakita sa nalaman nilang balita. At then pagkatapos nga niyan is yan guys, so hanggang dito lang ito si episode 202 natin. At so ayan may panibagong kalaban na itong Hero Association natin, pero this time hindi mga halimaw kundi isang bagong organization na Hero Association din. Pero yun nga guys ay ulit maraming salamat sa panonood dito saka sa paghihintay kay Kalbo natin. So sa pasensya na hindi ako masyado makapuwersa sa pag-narrate pa at saka sa pag-upload dito kay One Punch Man natin. Pero kayo nga kapag naging okay na ako guys ay babawi ako sa inyo. So yun guys ay ulit maraming salamat. Lagi mag-ingat. God bless niyo lahat at kita-kits tayo ulit.